Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung video balita courtesy ng Agenda Weekend Bilyonaryo Channel. Kudos sa Bilyonaryo Channel. More power. Ang kanilang episode ngayon ay tungkol sa mga itong pangalan na pinalabas na talaga ng ICC na mayroong kinalaman at dawit sa kaso ni Digong sa crime against humanity. Kaya tama talaga na nagtago si Bato. Magaling talaga ang antena ni Bato. Kaya ito na nga, redacted, yung mga redacted na tinakpan na pangalan ay binuksan na ngayon. At nakikita kasama doon si Bongo, of course Bato, Albayalde, DOJ, Aguirre, at marami pang mga pulis na malalaking ranggo na kasabwat doon sa implementation at systematic na pagtukhang sa mga kawawang mga Pilipino na grabe talaga, no? Parang Nazi, parang panahon ng panahon ni Hitler, kung saan niligpit ang libu-libong mga Pilipino, lalo na dyan sa Metro Manila. Okay, kaya ito ang balita courtesy ng The Bilyonaryo Channel. Atin panoorin. Nasa critical na yugto ngayon ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa unang pagkakataon, inilabas ng korte ang less redacted version ng dokumentong naglalaman ng impormasyon hinggil sa kaso. Nakalagay na dito yung mga pangalan ng mga kapwa-akusado niya sa mga pagpatay sa ilalim ng tinaguriang war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Narito yung nalalaman natin sa ngayon. Ang kaso, Crimes Against Humanity, kaugnay sa mga nangyaring patayan sa ilalim ng war on drugs mula ng mayor pa si Duterte ng Davao City hanggang siya ay maging Pangulo ng Pilipinas. Itong apat na bagong pangalan ay siguro grabe ng kabano, hindi na makakatulog. Umiinom na yan ng sleeping pills eh. Sigurado na eh. Kasi nilabas na nga ng ICC, ibig sabihin ay isasama sila doon sa paglilitis sa dahig kay Digong. Umpisa ngayong February 23 ang pagbasa ng sakdal kay Digong doon sa ICC dahig. Kaya yung February 23, isa yan sa pinaka na petsa. Dapat bilugan natin sa kalendaryo. Napaka-importanting araw yan sa paglilitis ni Digong doon sa dahig. Babasahin na yung kanyang kasalanan eh. Kaya siguro wala pang 23 ay arestuhin na yang sila Bato, Bongo. Si Bongo nagbait-baitan, namimigay ng mga pera at mga ayuda doon sa Davao. Nagbait-baitan para yung mga tao doon sa Davao ay sa kanya, di ba? Magsimpatiya sa kanya kung siya ay arestuhin. Magaling talaga si Bongo maglaro ng yung bait-baitan. Noon pa yan eh. Namimigay kunwari, pero yung binibigay na pera naman ng gobyerno yon, hindi naman sa kanya yon. Mga kababayan. Mabango, mahilig magpabango si Bongo eh. Pero ngayon, kasama siya, pati yung Justice Aguirre ng DOJ. Kasama. At iba pang mga bagong pangalan mga ka-Golden Boy. Kaya nako, marami talaga ngayon ang hindi na makakatulog. At si Bato ay nasa kabundukan yata yan ng Davao. Nagpagawa na yata yan ng magandang tunnel. So magaling si Bato sa sa kanyang intelligence. At totoo pala na talagang arestuhin sila bago ang February 23. Kasi isama yan doon Isama yan doon, itabihan kay Digong sa dahig. Hindi lang sinabi na ngayon na yan para hindi maka-eskapo yung iba. Okay, so patuloy tayo. Pinangalanan na sa dokumento yung ilang matataas na opisyal ng pulis at malalapit na individual kay Duterte. Unahin natin si Senator Bato de la Rosa, dating PNP chief at poster boy ng giyera kontra droga. Dati rin siyang hepe ng Davao City Police. Sa ngayon ay nagtatago siya sa gitna ng mga balitang naglabas na ng warrant of arrest ang ICC laban sa kanya.
Ang namayapang si General Camilo Cascola naman ay sinasabi ding hepe or chief architect ng Oplan Double Barrel na siyang batayan Ayun. ng Oplan Tukhang ng PNP nang siya ay pinuno ng Directorate for Operations. Naging finance chief din siya ng PNP Davao Region. Si General Oscar Albayalde, siya yung nanguna sa implementasyon ng war on drugs sa Metro Manila nung siya ay hepe ng NCRPO. Noong 2019, bumaba siya sa pagiging PNP chief nang masangkot ang kanyang pangalan sa tinaguriang Ninja Cops o yung mga pulis na sangkot sa droga. Kalaunan ay napawalang sala siya sa kaso. Sina De La Rosa, Cascolan at Albayalde ay pawang miyembro ng Class 1986 ng Philippine Military Academy. Si retired Lieutenant General Vicente Danao naman ay dati ring hepe ng Davao City Police at humawak ng matataas sa posisyon sa CIDG Okay, at so Directorate for karamihan pala ng Intelligence. ng tinalaga ni Digong sa malalaking pwesto sa kapulisan ay galing ng Davao. Yan ay mga loyalista niya yan eh. Kaya tinatawag yan ng mga DDS. So mayroong bagong pangalan na mga opisyalis ng pulis sa panahon ni Digong. Kaya maraming hindi makakatulog pala. Ay matatanda na ang mga ito eh. Baka ma-high blood pa yan. Baka hindi yan naabutin ng pagdinig doon sa dahig. Baka atakihin, di ba? Kasi hindi ka makakatulog eh. Kahit inom ka pa ng stress ka talaga dyan. Dahil kalaban mo ay ICC at Interpol. Kahit saan ka pa nalungga magtago, malalaman ka rin eh kasi malakas ang intelligence ng Interpol. Kung ang intelligence ni Bato ay magaling, mas magaling yung Interpol. Kaya kahit saan magtago si Bato, matunton pa rin yan, mga kababayan. Okay, patuloy tayo. Naging hepe din siya ng Manila Police District. Si Senator Bongo ang matagal na personal aide ng dating Pangulong Duterte mula pa ng mayor ito ng Davao City. Si dating National Bureau of Investigation Chief Dante Gueran na dati ring hepe ng NBI sa Davao Region. Ang dating PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency Chief Isidro La Peña kasama din sa mga co-accused. Nagsilbi siyang hepe ng Davao City Police. Si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre ay nagsilbing abogado ng dating Pangulong Duterte at iba pang miyembro ng Davao Death Squad. Meron pang ilang matataas na opisyal ng pulis at pamahalaan Nako. na hindi pa pinapangalanan sa ngayon. Ayon sa Dami. ICC or kay ICC Accredited Assistant to Counsel Kersey Conti, mahalaga ang listahan na ito dahil tinutukoy nito ang di umano'y sabwata nila. Ibig sabihin, ang di umano'y pagpatay sa mga drug suspect ay hindi isolated cases, kundi bahagi ng isang grand plan. Ayon sa ICC prosecutors, hindi raw nagsimula bilang pambansang polisiyang giyera kontra droga, kundi ito ay nagsimula sa Davao City noong alkalde pa, si Rodrigo Duterte. Sinasabi ng mga prosecutor na umiiral itong organisadong sistema noon na kinasasangkutan ng mga pulis at mga sibilyang gunman na kilala bilang Davao Death Squad o DDS. At umano'y may malinaw na utos mula kina Duterte at kanang kamay na si Go. Nang maging Pangulo si Duterte, iginigiit ng prosecutors na pinalawak ang sistemang ito sa buong bansa sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pinagkakatiwalaang tao mula Davao sa matataas na posisyon, gaya nga nila De La Rosa, Cascolan, La Grabe Peña, pala halos Danao, lahat at iba pala pa. ng PNP officials at mga mataas na katungkulan sa Metro Manila tinalaga ni Digong ay mga loyalista niya galing ng Davao. Kaya talaga sistematiko, walang pumapalag eh. Walang pumapalag kay Digong sa mga plano na dahil lahat ng mga yon ay mga tauhan niya sa Davao. Grabe pala mga kababayan. Sistematiko. Systematic nga. Grabe. War on, hindi drugs eh. War on people. War on poor Filipinos. Kahit nga mga drug addict yun ay sa ngalan ng batas at Diyos ay meron pa rin silang karapatang mabuhay, hindi yung basta lang pagbarilin. Kaya kawawa naman, di ba? Dapat lang talaga merong makuhang hustisya kasi karamihan din doon ay mga inosente na sinabi ni Digong na mga collateral damage katulad ng mga bata, ng asawa, ng tatay, ng kapatid na hindi target at nadamay lang.
Alright, anong masasabi niyo dito mga kakulindoy, mga kababayan, tungkol sa ang dami-daming opisyal ng pulis na nadawit? Bagong mga pangalan na pinalabas ito ng ICC na susunod na arestuhin. Kaya marami ang hindi nakakatulog. Pag-comment sa ating comment section anong masasabi nyo, mga ka-Golden Boy, at sa mga bago pa lamang sa channel. Kapag nagustuhan nyo ang ating topic ay huwag nyong kalimutan i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong yan para lalago ang ating channel. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na. Love and peace.